Ayun, tenderloin, no? Ay, ang ganda. Oh, sige. Meron ding kambing, oh. Ayun, oh. Okay. Mga kapatid, nako, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kagigising ko lang po. Dahil nga kanina ay nagpunta kami sa farmers at kami po ay namili ng konting mayuulam ngayong medianoche. Bago ko ipakita sa inyo yung pamimili ko ng ulam o yung pamamalengke ko dyan sa farmers kaninang umaga, bayaan nyo pong basahin ko sa inyo itong mga comments po ng mga subscribers ni Autorans. Baka mamaya nandito po kayo. Nakakaaliw po kasi yung feeling, yung pakiramdam ng mga nakabili ng sasakyan. Pati yung hindi pa nakabili at umaasa makakabili ng sasakyan ngayong pagpasok ng taon na 2025. Ito po yung mga comments nila. O, sabi po ni AP Art 1003, nope, hanggat umaandar, tumatakbo pa at may parts pang nabibili. Hindi ko ililet go ang mga sasakyan ko, Kuya Rans. Ito po kasi, meron kasi akong sinabi dun sa vlog na kung luma na, karag-karag na ang iyong sasakyan, ipahinga mo na at baka delikado. Pero kung may nabibili ka pa nga at talagang maayos pa naman ang sasakyan mo, wag mong ililet go. Mahal interest ng insurance, totoo yon, ng new cars. Ngayon dito sa Canada, nasa Canada pala to si Sir Art, no? AP Art 1003. Sabi po naman ni Virgil Jr., kakabili ko lang ng 2024 Sentra, okay naman mga features, especially sa safety switch. Wala sa old car. $185 CAD bi-weekly and $160 din sa insurance. Hindi ko alam yung CAD, ano. Pero ito, mga taga-ibang bansa po pala ito, itong mga nabasa ko. Sabi po ni Benji Bautista 2980, kaunti lang may gusto ng EV dito sa California kasi po masyadong mahal. Mahal daw ang EV doon, no? Binibigyan naman kayo ng ng tax credit na $7,500. Sayang din 'yun. Karag-karag nga ang jeepney phase out hindi mapatupad sa Pinas. Yan kayang private kotse. Wala nga pong phase out dito sa Pilipinas. Kaya nga pong sabi ko, kung karag-karag na yung sasakyan nyo at gagastos lang kayo ng gagastos, sayang naman 'yun. Kung yung gagastosin nyo dyan sa sasakyan nyo, ibili nyo lang ng mas maganda pang second hand. Pero meron po talagang ayaw i-let go dahil may mga sentimental value ang mga sasakyan. Okay lang po yan. Ituloy-tuloy nyo lang po ang gamit as long na safe yan at hindi po kayo mapapahama. Modern Igorot, Sir, good morning po. Ako ay isang avid subscriber ninyo. Marami akong natutunan sa inyong vlogs. Halos araw-araw ako nag-aantay ng bagong mong vlog. Happy New Year po sa inyong pamilya. Happy New Year din po. God bless to all of us. Ayan. Thank you, sir. Modern Igorot. Ayan. Hanggang ngayon, napaka-reliable ng aking first-gen Toyota Vios. 1.3 manual. Nabili ko 2012, third owner na ako. Julieto Padillo. Happy New Year, Idol. Walang palya panonood ko sa iyo dahil isa akong may 4 wheels. Ariel Nares, 1420. Ito naman, talagang walang palya to. Si Rans 27. Maganda pa rin pong pang-vlog yung GoPro Hero. Ang mahirap kasi sa GoPro, ililipat ko pa lahat yung yung mga materials. Pati yung audio, minsan sumasablay. Sa iPhone kasi, tulad nito, ayan, nandito lahat yung mga comments, nandito yung YT, yung YouTube, no? Nandito na rin camera, nandito na rin yung CapCut. So, na-edit ko agad, ang bilis-bilis. Pero pag nag-GoPro ako, yung manner nung trabaho ang isang nagpapabagal. Kailangan mabilis ang pagbablog natin para araw-araw may vlog tayo. At kahit nasaan ako, kaya kong mag-edit. Basta hawak ko lang tong iPhone. Kung babanggitin ko sa inyo, ito true story. Sabi ni Boy Bohol 304, kaming mag-asawa, napakasarap po ng pakiramdam. 1995, gustong-gusto talaga namin magkasasakyan. Dahil may trauma kami noong manganganak si Commander. Hating gabi pa ikot-ikot kami sa village namin bago kasing opening yung village ng tinitirhan namin sa Imus. Mabuti na lang, sir, yung akala naming sobrang luma na owner yun pa ang nagatid sa amin sa hospital. Kaya isang sa dahilan ng gusto naming magkasasakyan. Alam nyo, magkano 35K lang ang Mirage liftback. 35K lang ang Mirage liftback. Hindi ako takot
pagbili dahil mekaniko ako. Yun, si Sir Boy Bohol, mekaniko. Kaya nung bumili siya ng Mirage na liftback, ayan, mekaniko siya, hindi siya natakot bumili. Kaya po sir, congratulations sa'yo. Yung Mirage na yan, gusto ko yan. Diyan ako niligawan ng asawa ko. Yung Mirage na hatchback na yan. Kaya ngayon, merong na kaming 4 na anak. May 2 na akong engineer at mayroon pang nag-aaral na 2 pa. So, dahil sa binanggit mo yung panganganak, di syempre, yung anak mo na susunod, yan ang magbibigay sa'yo na brand new na sasakyan. Paglaki niyang anak mo na yan. Magiging engineer din yan. Dahil ikaw ay mekaniko, parehas tayo. Magkakaroon ka rin ng engineer. Sir Boy Bohol 304. Okay mga kapatid, tingnan nyo na itong ginawa kong pamimili. Kasi kapag ka New Year, ako ay tigasin. Tulad ngayon, nakapagluto na ako. Mamaya maglalaba pa ako. At kangina, namalengke kami ng asawa ko. Sinamahan niya ako kasi ayaw niya ibigay sa akin yung pera eh. Kaya siya lang ang taga-bayad at ako naman ang taga-hanap ng aming mabibili. So si Autorans Boy Tigasin ng Cainta at Antipolo. Ito po, panoorin nyo yung ginawa kong pamamalengke kanina sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City. Alas 3 ng madaling araw mga kapatid. Nandito ako sa Farmers. Ayan o. Ano bang stall nyo, Dana? May makahabol pa kayo mamaya. Si Autorans nandito na sa Farmers. Madalas ako bumibili dito, kaya wag mo akong bibigyan ng ng hindi mataba. Nako, ayan, makikita ko sa bigla na ito. Ayan. Dito tayo lagi. Saan? So yan, bakla. O dito sa Alimango, maghanap tayo, bakla. Pagka bibili kayo ng Alimango, ito ang hanapin nyo, yan yung may-ari, yung balbasarado na yan. Dito sa Farmers, Cubao. Yan. Ayun kitang-kita yung taba Sige, pakita mo. Ayun Okay. Okay, sige. Ayun Okay. Wow. Mamalasado mo lang yan, wag mong i-overcook. Kasi titigas yung yun. Farmers Cubao, 10 piraso ng alimango, 3,000. Mahal ang alimango ngayon. Tapos tahong. Pili mo na yung mga malalaki ha. Ang gagwapo ng mga tindero ngayon dito. Gagwapo ng mga tindero yun. Abangan nyo ito mamaya bablog ko to. Gagwapo yun. Nandito naman ako sa bilihan ng baka, sa baboy. Ayan dito sa Jenny's. Ito suki talaga to. Talagang noon pa man pagka umaga nandito Happy New Year sa inyo. Dito mura at yung may-ari mismo ang maghihiwa sa inyo. Saka malambot ang mga baka nila rito, malalaki kasi yung baka. Kaya madalas dito talaga ako bumibili. Ayan. Yan, bibili ko ng pambulalo. Kahit yung utol ko, nanonood dyan. Shoutout dyan kay Kuya Lito. Kuya Lito na. Ito, matagal na. Kinukwento ko sa akin. Sabi ko, suki ko yung matagal na. Sabi ko, yan, ito na. Ayan na, Kuya Lito. Papanood mo mamaya itong vlog ko na to. Bumili na ako ng alimango doon. Dito naman yung baka. Isang kasama nyo? Maputi, yung taga Bicol. Oo, nasa na yun? Umuwi na sa Bicol Umuwi na? Nagkasakit ba? Oo. Mild stroke. Na mild stroke. Ano pangalan nun? G. Oy G, baka mapanood mo ako Nahanap kita rito.
Ay, nahanap kita rito sa pwesto mo. Oh, baka mapanood mo yung vlog ko. Ayan, mag-comment ka lang ha. G, comment ka lang. Pangalan ng ano mo, sir? Autorans. Ito. Yan, yan. Ay, oo. Oh, yan. Sabi ko kay G, baka mapanood niya ako eh. Oh, G, kamusta ka na? Oh, comment ka lang. Sana malakas ka na ngayon. Nasobra ka yata sa bulalo. Ayun, tenderloin, no. Ay, ang ganda. Oh. Sige, kukunin ko na yan. Kukunin ko na yung tenderloin na yan. Oh. Yun yun, mga kapatid, oh. Ang ganda, oh. Press na press, oh. Oh. Kaya, lilinisin na kasi mahina yung kutsilyo kong panlinis, eh. Ayan yung mga tenderloin na nandyan sa mga restaurant. Oh, dito rin galing yun. Pag ganyan kahaba kasi tenderloin, malaking baka yan, ano? Ang maganda lang dito, yung supplier namin, Oo. pinipili kami ng magagandang baka. Oo. Araw-araw yun. Saka yung slaughterhouse nila, malaki yung kural sa likod. Oo. Kaya alagaan nila muna. Naalagaan talaga. Kakain. Mahalata ba pag kalabaw? Oo. Anong kulay? Mas mapula yung laman nun eh, no? Oo Pulang-pula yun eh. Mataba yung dito. Oo. Mataba na maigsi. Maigsi, oo. Medyo darkness talaga ang ulo. Oo. Dark, no? Dark red, no? Masarap din naman yun. Oo. Pero iba pa rin yung linamnam ng baka. Mas malambot siya. Oo, mas malambot. Ito, konting apoy-apoy lang yan, okay na eh. Hindi katulad nung sa kalabaw, matigas yun. Meron din kabayo. Oo. Kabayo na kulay orange naman yung pads niya. Pag sa kabayo. Meron ba dito noon sa farmers? Wala. Wala. Baka dito. Ayayaw tayo ng mga sukay natin. Oo. Ayun, yan yung matigas dyan eh. Okay na yan. Silver skin. Oo. Jenny's. Pwesto na to. Oo, Salpicao. Oo. Tapat dito nung timbangang bayan. Ayan, oh. Isang beses na pinakita ko kay Mrs. Oo. Sukay natin yun, no? Motorad. Sabi Ako. ko nga, no? Mamaya, papanood mo to. May papaita ka kinuha, no? Meron, papaitan. No? Oh, yan, oh, yung mga taba, ano? Litid. Oh, litid. Yan, oh, pampapaitan, no? Ganda to pang New Year talaga. Oo. Bilog-bilog yan. Ay, ano ba number mo? Anong number mo? 0919-0939-586. Oo. 0919-0939-586. O yan, mga kapatid, pag may order kayo, tawagan nyo lang yan. Kung gusto nyo talaga ng fresh na meat ng baka, ng beef, o ayan, pati yung tenderloin. 0919, ulitin natin, 0919. 0919-0939-586. Ayun, nilalapit ko kasi wala akong dalang microphone. So tawagan nyo lang yan, mga kapatid. Lahat ng klase, meron tayo. Lahat ng klase, kahit nasaan lugar kayo, ano lang naman yan, lalamove lang ang katapat niyan at saka grab. Makakarating na sa inyo. Ayan. Fresh na fresh ang mga baka dito. Oh. Ayan, oh. Ayan, buntot, pang kare-kare. Sama mo sa bulalo para. Nako, mukhang napalibrihan pa tayo ng buto-buto ah. Oh, yan ang masarap dito sa may-ari na to. Oh. Talagang bibigyan ka ng pampasarap ng bulalo. Kasi lang masira mamayang hapon yan. Oo. Pakinabangan pa, di ba? Correct. Oh. Oh, maraming salamat sa inyo ha. Oh. Ayan, pero magbabayad muna kami. Maghanap pa ako ng talangka. Sana may makita kaming talangka, saka dalag. Doon sa bandang loob may dalag doon eh. Saka burong isda. Bibili na rin ako. Paminsan-minsan lang dito eh. Yan. Ito yung tindahan ng dalag. Sir, parang wala pong dalag. Parang hito lang po yata. Wala bang dalag? Wala po naman po eh. Puro hito lang, sir. Hito na lang po. Dito lang eh. Mamaya mo po yata yung dalag. Yung dalag. Ano po, mga alas 6 po po. Alas 6 na umaga. Di bali, tatawag ko na lang sa telepono. Doon sa ano.
May number ako nun eh. Oh, sa kabila. Tanong niyo rin po kung meron. Para ilalo si ano. Sige, sige. Okay, okay. Thank you. Walang dalag. Ala ko meron. Nakita ko kasi yung buro. Taba. Aligin ng talangka. Mukhang mapapabili. Wala bang talangka? Wala po. Saan ba galing yan? Saan magawa yan? Rojas. Hindi alimango yan ha. Talangka talaga yan ha. Magkano sa kilo ng tahong nyo? 380 po. Ha? 380. 380. So dito yung pwesto nila sa Celine and Diana. Pag ganito season, sir, mataas Oo. medyo ang mga kalakal ngayon. Oo. Pero pag walang season, baba na po. Mababa na ang presyo. Pero ang alam ko, mga Kapampangan nyo nandito, bakit naging Rojas? Yung mga nandito Kapampangan yan eh, dito eh. Oh. Iba-iba kasi lugar pa. Iba-iba na. Bagsakan namin. Iba-iba ginakuha namin. Ito Kapampangan to, alam ko eh. Pangasinan ka ba? Hi. Geng. Jeng. Bibili pa raw kami ng salmon. Salmon ba? Bibili pa kami ng salmon. Mahilig sa salmon to eh. Ano yun? Sushi. Yan, sushi. Doon yun. Ito mga kapatid, sa umaga talagang masarap mamili rito sa farmers. Kaya dapat meron kayong suki. Kasi pag wala kayong suki, medyo mahal din dito. Pero pag may suki kayo, maganda ang presyo na makukuha nyo dito sa farmers. Kaya ito, tingnan nyo to, yung Jenny's. Ayan, yung bilihan ng mga baboy saka baka. Fresh palagi dito. Magkano po kilo? 120. 120. Ayan mga kapatid, kalaban naman. Itong tindahan naman na to, yung sa bungad na bungad. Bibili ka rin ng yung lumot. Ano, sir? Ano pa yan? Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Dalawa pa. Ilang kilo na ba yun? Dalawa lang. Dalawa. Dalawa pa, sir. Dalawa pa. Yung malalaki. Iiskubahin ko talaga yan para masarap. Sasabayan niya ng ano yung manghang na... Ha? Beer daw, sir. Beer. Ay, wag beer. Maku. Ay, di ano na lang. Matitiwalag kami niyan. INC kami. Oo. Ate, sumarap ka oh. Ay, Meron akong YouTube channel. Nakikilala ka. mahihayin pa naman ako. Naku. Huwag ka nang mahiya. Ayan. Yung Tabasco. Sarap-sarap yan pag sinabay mo sa Tabasco. Masarap yung tabasco sa kalim. Oo, Tabasco saka lemon. Tama. Bumili tayo ng lemon. Iba kasi ang may asin kasi ang tabasco. Bakit? Ayan, oh. Walang beer ha. Walang beer. Bawal yun. Walang alak. Bawal. Meron ding kambing, oh. Okay lang pa eh. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka bibili ng mga gulay at panimpla sa yung lulutuin. So, ito na. Yung pala yung asawa ko, hinahanap ko eh. Ma! Ano, kompleto na? Gulay-gulay sa bandang itaas. Ayun naman, yung pinaka-wet market. Ayan. Tapos na kami, actually. Pauwi na ulit ng kainta sa bahay. Nabili na namin kahapon yung mga dapat pang idagdag. Yung mga naunang binili namin, nakabili na kami kahapon sa Shopwise. Hanggang ngayon, napaka-reliable ng aking first gen Toyota Vios. 1.3 manual. Nabili ko 2012, third owner na ako. Julieto Padillo. Ayan, 9527. Sabi naman po ni Gray 460, masarap sa pakiramdam yung makabili ka ng brand new. Lalo na't cash. Pero kapag hulugan, medyo masakit. Kaya noong natapos namin ang bayaran 5 years ng ang laking ginhawa. Sadly, need namin ibenta yung first car para makapag-upgrade ng medyo malaki. Aba, binenta na matapos hulugan ng 5 years. Yun nga yung sinasabi natin. Kailangan, kung bibili ka ng second hand, kailangan maka-jackpot ka talaga. Dahil sigurado, bago mo bilhin inyong sasakyan na yan, yung second hand na yan, ninervyos talaga kayo. Baka kasi makabili kayo ng falsifikadong second hand. Dito sa Japan, hindi click ang EV. We're still using petrol engine, siyempre. Ayaw nila dun sa electric vehicle.
dahil mawawala talaga yung kung paano nakilala ang mga Hapon. Sila ay nakilala dahil sa mga internal combustion engine, Toyota, di ba? Diyan sumikat ang Japan, talagang Toyota ang nagpasikat sa bansang Hapon. Kahit 50 years old na ako, nakabili ng maliit lang, nabili at brand new naman, masasabi kong ang sarap ng pakiramdam. Sabi po ni Shirley Yongson. Xiao Mids the Great, 4211. Yes, idol, kahit second hand, basta first time magkaroon ng sasakyan, ang saya. O, ayan. Tama po kayo, brother Otto Rans. Ang pakiramdam na parang inilulutang ka sa alapaap at very proud ka. Pero kahit hindi sa akin, sa daughter ko yun. At kahit hindi Toyota Fortuner, pero kamukha lang, Toyota Rush. Uy, mahal yan. 2020. Yun, baby Fortuner nga daw. Though yung Fortuner ng isa kong anak, model 2013. No? Ang dami mo na pala sasakyan, daddy. Kasi dalawa na yung anak mong may mga sasakyan. Model 2013 pa. Pero noong nagamit ko, parang sa akin na din ang feelings. Alam niyo po, Sir Greg Santos, ikaw ay isang mabait na tatay. Kung anuman ang pag-aaring sasakyan ng inyong mga anak, daig pa nun talaga ay parang sa inyo yan. Yung sasakyan na yan, gatuldok lang yan nung mga naibigay mo, yung naibigay mong pag-aalaga, pag-aaruga at pagpapalaki at pagpapaaral sa mga anak mo, kaya sila nakabili ng sasakyan. Talagang masasabi natin na iyan ay sayo, ang anak mo ay sayo. O, ayan po. Congratulations, Sir Greg Santos. Kuya Rans, dito sa Espanya, Madrid, nagumpisa na po ang pagbabawal na marirenew ang mga sasakyan 2006 below. O sa Madrid, Espanya, bawal na palang i-renew yung mga 2006 below. At hindi na makapasok ng lungsod ng Madrid dahil mahalaga ang buhay ng bawat tao, bawat Espanyol, bawat mamamayan. Hindi kami pwedeng lumanghap ng hangin gaya ng nilanghap nyo sa Manila na polluted air. Polluted air daw sa Manila. Totoo naman, lumang bases ng jeep, mga bulok na kanal, polluted water, ilog Pasig, daming polluted. Ganun po talaga ang inabot namin sa Manila. Kuya Jesse, the Europe 8095. Talagang ganun eh. Nandito kami sa Pilipinas, walang phase out. Talagang ang tao, mahihirap lang karamihan. Kaya pag nakabili ng lumang sasakyan, hindi mo pwedeng ipagbawal yan. Anti-poor yan. Mahal na mahal nila yon dahil unang-una kaya sila nagkasasakyan. Yun ay ginagamit nilang pampasok, pang negosyo, at talagang yan ay necessity dito sa amin sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, luxury yan, kaya na-afford na ibawal. At hindi ka naman din makatanggi dyan. Walang masyadong demokrasya dyan eh. Rebo, sasakyan namin, idol. Family service matatag, idol, parang brand new pa rin ang andar ng makina. Gas, salamat sa info. Maganda rin ang sinabi mo eh. Ruel Otero, 6211. Sobrang mahal ng sasakyan sa Pilipinas. Grabe, milyon. Milyon po talaga ang bilihan ng sasakyan eh. Ito si Triathlete Over. Ito, madalas akong binibira nito eh. Binenta ko na luma akong SUV and pinalitan ko ng brand new na Honda City. Wow, yaman pala nito eh. Kaya pala ganun. Iwas na ako major repair sa lumang auto. Tiis muna sa paghulugan. Total, iwas sakit ng ulo naman. Hopefully for the next 3 years, tipid pa sa gasolina. O yan, Triathlete Over. Madalas mo akong binibira. Huwag mo lang ako yaperkat ha, baka hindi na ako makabangon. Masakit sa bulsa pag hulog-hulog. Oo, masakit talaga yan. Pero alam nyo, karamihan, yung mga businessman, mas gusto nila yun eh. Kasi kung ibibigay mo kagad yung pera mo, halimbawa, 1.4 million, bumili ka. Ibinigay mo kagad yan sa Toyota. Ayaw din naman ni Toyota yon. Ayaw ng mga dealership yan dahil wala silang kikitain doon sa hulugan. No? Mas gusto nila hulugan ka para kumita sila. Ngayon, kung ikaw ay businessman, ibigay mo kagad yung 1.4 million sa halip na mapapagulong mo pa yon. O, di ba? Ngayon, hulugan ka na lang para habang kumikita yung 1.4 million mo, parang hindi mo ramdam ngayon yung hinuhulog mo. Ayan, yun naman po ang isang advantage ng hulugan. Sir Otto Rans, dapat ka merong parapol sa subscribers mo ngayong Pasko kahit pre-labor. Sige, punta lang po kayo sa shop. Pakita nyo lang po itong comment na to ni Sir Alex Baredo. Ayan, sige. Mag-pre-labor. Pero sabi niya Pasko. Sa susunod na Pasko na po yun. Tapos na po kasi. Ito naman po, sabi ni Lemor Longakit. Hinihintay niya pala talaga to. Kapatid, pa-shoutout naman, Romel Brown ng lokal ng Tabun, Angeles City. Ka Romel Brown ng Angeles City.
Mabuhay ka, kumusta ka? Makita tayo sa January 13, birthday ko, ilibre kita. Okay, ka Romel Brown, ingat ka po dyan. Hindi ko pa ibebenta ang mga sasakyan ko, Montero 2017, Fortuner 2018, lalong-lalo na Hilux 2022 ko dahil bago pa yun. Sabi ko nga kung luma eh. Ito talaga si John Christopher Torrijos. Yaman mo, sir, ha? Paggamit naman noong 2022 na Hilux para makasakay naman dyan. Okay, George Montesilio, angat ang EV sa first world country dahil mas murang electricity bill. Ayan, compare sa atin dito sa Pinas na baka magkaroon lang ng charging station sa mga gas station pa at sure malaki yung patong niyan. Yun ang worry ni Sir George Montesilio. Mamay Boy USA, Happy New Year po, sabi niya. Tapos si Ros Saltea, Happy New Year ka Autorans. Happy New Year po sa inyo. Okay mga kapatid, pag medyo tumatanda na tayo, talagang kailangan kompleto tayo sa vitamins. Kaya ako, ang vitamins ko, hindi po ako nag-endorse. Ito ang aking vitamins sa Beroka. Tapos, ang aking panghilot ay Omega. Pero ito, ipapakita ko sa inyo. Ito ang pinaka wonder herbal drug na ginagamit ko pag masakit ang mga kasukasuan, masakit ang mga tuhod, masakit ang alakan, ang mga bukong-bukong, mga dito sa likod kapag sumasakit siya dahil natutuyuan ng pawis. Ito po iniinom ko mga kapatid. Ito po ay Fast Act. Ayan. Para sa akin, ito ay wonder drug. Ito po kasi ay herbal. Kapag nakainom ako nito, 2 kapsula, tanggal na yung sakit ng katawan ko. Maniwala po kayo sa akin. Pero dahil ito ay trusted at talagang tumatalab sa akin, ito po ay herbal medicine na nabibili sa mga Chinese drugstore. Fast Act, kung kayo ay may rayuma, kung may mga sumasakit-sakit sa inyong mga kasukasuan, itry nyo po ito. So mga kapatid, sana po ay lagi kayong mag-iingat at ngayong bagong taon, iwasan yung kumain ng mga matataba at baka kayo ay ma-high blood. Sa susunod na taon, magkita-kita po tayo. Mga kapatid, magandang araw at Happy New Year po sa ating lahat. God bless us all po.